Send the light, the blessed gospel light. Okay, so Enero 6, 2021. Yan. Ang subtopic po natin, ang kanya pong title ay isang record ng kalooban ng Diyos. Isa pong sabi sa English ay transcript, mga talaan, isang talaan ng kalooban ng Diyos. Ang ating pong susing talata ay masusumpungan po natin sa mga awit, Kapitulo 119. Ang talata po ay 11. Ganito po ang sabi, iniingatan ko ang iyong salita sa aking puso upang huwag akong magkasala sa iyo. So, ang sabi ni Haring David, mga kapatid, na yung salita ng ating Panginoon, ay nasa kanyang puso. Pansinin po ninyo, mga kapatid, yung tinatawag na interchangeably ng isip at ng puso. Isip at puso. Na ang puso, mga kapatid, ginamit dito na upang ipahayag at upang ipadama na kung gaano po kahalaga ang salita ng ating Panginoon sa ating pong mga buhay. Ang isipan dito ay nakaretain sa ating pong memory. Ang mga karanasan natin, ang mga salita, ang ating isip talagang parang yan, yung hard disk ng computer na naka-store lahat ang mga information. Kaya sa ating buhay, mga kapatid, ay napakahalaga na ang mga salita ng ating Panginoon, hindi lamang po natin binabasa, hindi lamang po natin naririnig, ito po ay nakasilid sa ating pong isipan, sa ating pong puso, sapagkat ang mga ito ang gagabay sa bawat isa sa atin. Kaya nga, napakainam sa simula pa, ang sabi ni Apostol Pablo, simula sa pagkasanggol. Kahit binabanggit ito ni Apostol Pablo, sa pagkasanggol pa lamang ay ang bata ay kailangan na po nating sanayin. Ito yung pagkaing spiritual natin upang lumago ang ating pong ating spiritual na kabuhayan. Kaya nga't ang sabi sa atin, sa mga tuntunin, sa mga tuntunin ng kanyang banal na utos o yung kautusan ng ating Panginoon, nagbigay ang Diyos ng isang sakdal na pamantayan ng buhay. Pasinin po ninyo, mga kapatid, ito pong binanggit dito na ibinigay ng Diyos ang isang sakdal na pamantayan ng buhay. Napakaganda at napakahalaga itong ibinigay na ito ng ating Panginoon, na kapag ito ay ating pong sinundan, mga kapatid, at ating po itong isinakabuhayan, ako'y naniniwala itong sakdal na pamantayan ng buhay na ito ang siyang magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Ito ang magdadala sa atin sa pagkakilala natin sa ating Panginoon. Sapagkat hindi naman ibibigay sa atin ng isang sakdal na buhay, na pamantayan ng buhay, kung hindi po magiging angkop ito sa buhay na walang hanggan. Kaya nga't, mga kapatid, ang kanyang ipinahayag, ibinigay niya at kanyang ipinahayag na hanggang sa matapos o pagtatapos ng panahon, ang kautusan ito ay hindi mababago. Hindi raw po mababago ang kautusan, ang mga salita ng ating Panginoon na kanyang ibinigay at kanyang ipinahayag na bilang isang sakdal na pamantayan at panuntunan sa buhay natin sa lupang ito. Na kahit isang tuldok o kudlit ay hindi ay manatili, ay dapat na manatili ang mga sinasabi nito sa sangkatauhan. Kaya lang, mga kapatid, ang nakakalungkot po, lalong-lalo na, particularly yung mga utos ng ating Panginoon, ay pinalilipas na po
ng ibang mga tao. Yan ang po ang nakakalungkot. Yung namang iba ay, yung iba tinatanggap. Yung iba ay, yan ay, sabi nila ay lipas na yan. O hindi na sa panahong Kristiyano yan. Yan ay binigay sa mga Israelita lamang. Mga kapatid, ang sabi dito ay hindi po mababago. Hindi babaguhin ng Panginoon, lalong-lalo na ang kanyang kautusan. Kaya nga't nang dumating ang ating Panginoon sa lupang ito, ay kanyang dinakila ang kautusan at ginawa niya itong marangal. Binigyan tayo ng halimbawa kung paano sumunod at paano natin pahalagahan ang kautusan ng ating Panginoon. Ipinakita niyang nakabase ito. Ipinakita niya ito na nakabase sa malawak na pundasyon na pag-ibig ng Diyos o pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa ating kapwa. Yan. Pasyunin po ninyo yung 2 tapyas na bato na kung saan ay nandoon nakasulat ang 10 utos na ibinigay ng Panginoon kay Moses. 2. Ang isang tapyas ay naglalaman ng pag-ibig natin sa Diyos. At yung isang tapyas ay naglalaman ng pag-ibig natin sa ating kapwa. At ito pong mga prinsipyong ito, mga kapatid, ay hindi po mababago. Ayan. At ang pagsunod sa mga tuntunin nito'y bumubuo sa buong katungkulan ng tao. Ang sabi po dito sa Ecclesiastes Kapitulo 12, ang talata po ay 13. Ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Yung iba ay dinidisregard na lamang po, mga kapatid, na mayroong sinusunod, mayroong pinalilipas. Ito, 10 lamang po ito, mga kapatid. Yan ang buong katungkulan po natin. Dahil ang sabi dito, pagkatapos ng lahat ng bagay, sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa paghuhukom, pati ang bawat lihim na bagay na maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. Dito tayo susukatin ng Panginoon. Pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa ating kapwa. Sa kanyang sarili o sa buhay ng ating Panginoon ay nagbigay siya ng halimbawa ng pagsunod sa kautusan na ito. Kaya nga, ang sabi ng Panginoon, huwag ninyong isipin na aking sarain o baguhin ang kautusan. Hindi. Hanggang sa maganap, kahit isang tuldok o isang kudlit ay walang mawawala, kundi ang lahat ng ito ay magaganap. Ito ang sinabi ng ating Panginoon. At sa kanyang sermon sa bundok, ipinakita niya kung paano lumalampas ang mga obligasyong ito sa mga panlabas na gawain at bumabatid ng mga kaisipan at layunin ng puso. Na napaka makapangyarihan po ng salita ng ating Panginoon at ang kanyang kautusan. Ito po ay lumalampas sa gawain at bumabatid sa mga haka, sa mga layunin at isipan ng puso natin. Alam, mga kapatid. Kaya, ang kautusan, kapag sinunod po natin ito, mga kapatid, kapag ang tao ay matamanyang sinunod, masaya, ang pagsunod dito, mga kapatid, ay mayroon pong lakip na pag-ibig. Yan. Pag-ibig. Kaya ang sabi ng ating Panginoon, kung ako'y inyong iniibig, ay tuparin ninyo ang aking mga utos. Yan. Kasi, ang pag-ibig natin sa Diyos ay ipakikita natin kung paano natin susundin ang kanyang mga salita, ang kanyang mga utos. Kaya kapag sinunod natin ito, mga kapatid, ay maghahatid sa atin upang, number 1, mga kapatid, tanggihan ang kasamaan at makamundong pagnanasa.
Itong 10 utos na ito, mga kapatid, kapag mataman nating sinunod, ito ay magpuprotekta. Kaya pala ang sabi ni Haring David ay upang hindi ako magkasala. No? Ang mga salita o kautusan ng ating Panginoon, ito po ang magbibigay ng proteksyon sa atin laban sa kasamaan at makamundong mga pagnanasa, mga kasalanan. Kaya nga kapag sinunod natin ito, mga kapatid, sa tulong at biyaya ng ating Panginoon, malayo sa atin yung yung magkasala, sapagkat gagawin natin ang kalooban ng ating Panginoon. Pangalawa, ang sabi dito, at upang mamuhay ng may katinuan, matuwid at banal sa kasalukuyang panahon. Yan. Maliban sa tayo po ay iingatan ng Panginoon. Kaya nga ang Israel ay nagkasala ng matindi sa Panginoon. Ay nilabag nila. No? Dinisregard nila. Hindi na nila po sinunod ang utos ng Panginoon. Kaya sila po ay hinatulan ng Panginoon. At sa atin dito, mga kapatid, ay ito ang magdadala sa atin upang mamuhay tayo sa matuwid, sa katinuan, matuwid at banal na kasalukuyang panahon. Yan ang nais ng Panginoon sa atin, mga kapatid. Ngunit, ang sabi, ngunit binihag ang mundo ng kaaway. Ito yung nakakalungkot. Binihag ang mundo ng kaaway ng lahat ng katuwiran at inihatid ang mga lalaki at mga babae upang sumuway sa kautusan. Yan po ang ginawa, nilapastangan, mga kapatid, ng kaaway ang salita, ang utos ng Panginoon at ito yung itinuro sa mga tao. Kaya, ang madali ngayon ang pagsuway kaysa sa pagsunod. Napakadaling sundin ng tao ngayon yung sumuway siya kaysa sa sumunod. No? At sa ating kapanahonan ngayon, ang sabi sa panahon ni Pablo na binanggit niya na maraming mga tao ang tumalikod at tatalikod pa mula sa malinaw at masusing mga katotohanan ng Diyos at pumili ng mga gurong magtuturo o nagtuturo sa kanila ng ninanais nilang mga kathang isip. Ibinaling nila ang kanila pong mga tenga mula sa mga kautusan ng ating Panginoon at sila ay naglagay ng pumili ng mga gurong tagapagturo na ang gusto nila ang kanila pong ang kanilang susundin. Tingnan po ninyo, mga kapatid. Kaya pinalilipas ng tao yung mga salita at utos ng Panginoon. Ayaw ng tao na yung kanyang mga ginagawa ay naipapahayag o na nakikita. No? Katulad lamang po ng kapag ang tao ay binabanggit mo yung tungkol sa kasalanan, ay marami po ang umaayaw dyan. Ang gusto ng tao yung lagi mong pinupuri siya, lagi mong itinataas, no? Pero kapag yan ay sinundot mo o binati mo yung kanyang mga kasalanang ginagawa, ay mga kapatid, mag-aaway kayo niyan, no? Mag-aaway kayo niyan. Kaya nga mas pinili po nila yung sila ay tumalikod kaysa doon sa sumunod sa mga utos ng ating Panginoon. Kaya sabi dito, marami, maging sa mga pastor at mga tao, ang niyuyukaran ang mga utos ng Diyos. Kaya nainsulto ang mandilikha ng sanlibutan at humahalakhak ng may pagtatagumpay si Satanas dahil sa tagumpay ng kanyang mga pakana.
Sino raw po ang humahalakhak? Sino yung tumatawa ng malakas, mga kapatid? Ang kaaway. Dahil marami, no? Hindi lamang ordinaryong mga tao. Wala pong exempted dito. Lahat ay niyurakan nila ang salita ng ating Panginoon o ang kanyang mga kautusan. Kaya tuwang-tuwa si Satanas sa paglago ng paghamak ng kautusan sa kautusan ng Diyos. Sa paglago po ng paghamak na hindi na po nila pinahahalagahan, wala na po yung tinatawag na significance sa buhay natin, yung kautusan ng Diyos. Number 1, magkakaroon ng malawak o lumawalawak na pagkasuklam sa relihiyon. Pagkasuklam sa relihiyon. Pangalawa, pagdami ng kapalaluan. Kapag hindi na po sinunod ng tao, ito pong utos ng ating Panginoon. Ang sabi, pangalawa, pagdami ng kapalaluan. Pangatlo, pag-ibig sa kalayawan. Pang-apat, pagsuway sa mga magulang. Kita nyo mga kapatid, nandoon po yung ikalimang utos na igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Mga kapatid, kapag hindi na po sinunod ito, ay darami po. Magiging laganap na po yung pagsuway at wala ng paggalang o pagrespeto sa mga nakatatanda o na mga magulang po natin. Mga kapatid, narikikita na po natin yan. Kapag nangusap ang nanay at ang kanyang anak, parang yung anak ang naglabas sa kanyang nanay. No? Mas mataray pa ang anak kaysa nanay. Mas mataas pa ang boses ng anak kaysa kanyang tatay. Nakakalungkot po yan, mga kapatid. Bakit? Dahil sa paghamak sa kautusan ng ating Panginoon. Panglima, ang sabi dito, pagpapakasasa sa sarili. Yung kalayawan sa buhay, yan, ang laging hahanapin ng sarili ay yung pagpapakasasa. Yung gratification of self. Yung pagpapaligaya, pagluwalhati sa sarili, hindi yung pagluwalhati natin sa ating Panginoon. At ang mga mapag-isip sa lahat ng dako ay may pagkabalisang nagtatanong. Ito po ang tanong ng marami. Ano ang pwedeng gawin upang maiwasto ang mga nakakabahalang kasamaang ito? Ang ating pong gobyerno, ang kanila pong nilalabanan ngayon, lalong-lalo na, around the globe, mga kapatid, ito pong pinagbabawal na gamot na yan. Yung drugs. Dahil mayroon pong epekto. Spiritually speaking, mga kapatid, ano ang pupwedeng gawin upang maiwasto ang mga nakakabahalang kasamaan na nangyayari sa ating pong kapanahunan? Alam niyo po kung ano ang sagot? Ang sagot dito ay matatagpuan sa utos ni Pablo kay Timoteo na ipangaral mo ang salita. At kasama na dito ang pangangaral ng utos ng ating Panginoon. Tayo po mga kapatid, kahit patuloy tayong binabatikos, patuloy tayo na tinatawag na tayo ay mga kulto, mga kapatid. Pero ito po ang dapat po nating dapat nating ipangaral, dapat nating isagawa. Alin po? Yung pahalagahan, parangalan, at dakilain ang salita, ang utos ng ating Panginoon. Sapagkat kapag sinunod ng tao ang kautusan ng ating Panginoon, ito pong lumalalang problemang ito o nakakabahalang problemang ito sa ating pong kapaligiran, sa ating komunidad, sa ating bansa, sa ating buong mundo, mga kapatid, ay magkakaroon po ng kapayapaan. Kaya lang, mga kapatid, mayroon din po kasing promotor na pagsuway. Ang diablo, si Satanas. Kaya nandyan ang tinatawag na labanan.
labanan ng prinsipyo, labanan ng pagsunod at pagsuway. Dalawa lamang po yan, mga kapatid. Pagsunod at pagsuway. Kapag sumunod tayo, mga kapatid, kung ang lahat ng tao ay susunod sa salita ng ating Panginoon, mga kapatid. Kaya nga, ang panawagan ng Apokalipsis, ito po, ang panawagan sa atin sa huling kapanahunan, ang sabi sa Apokalipsis Kapitulo 14, talatang 12, narito ang panawagan para sa pagtitiis ng mga banal, sa mga, sa mga tumutupad, sa mga utos ng Diyos at umahawak ng matatag sa pananampalataya ni Jesus. Yan po ang panawagan, mga kapatid. Sa huling kapanahunan po natin na ang tao, sa kanya ito ay obligasyon niya. At sa lahat ng mga banal, panawagan para sa mga nagtitiis ng mga banal. Ibig sabihin, mga kapatid, ang mga banal, ang pagkakilanlan po sa kanila na sila po ay handang sumalubong sa pagdating ng ating Panginoon ay yung pong sila po ay nagiging masunurin sa salita ng ating Panginoon. Kaya nga't ang Biblia lamang matatagpuan ang mga ligtas na prinsipyo ng pagkilos. Ito'y isang talaan ng kaloob o kalooban ng Diyos. Isang pahayag na makalangit na karunungan. Binubuksan nito sa ating pangunawa ang mga dakilang suliranin ng buhay at sa lahat ng makikinig ng mabuti at iingatan ito mula sa pagsasanay ng kanilang mga buhay sa maling pagsisikap. Ipinahayag ng Diyos ang kanyang kalooban at isang kamangha-mangha ang pagdudahan ang mga bagay na lumabas sa kanyang mga labi. Matapos magsalita ang walang hanggang karunungan, walang anumang maaaring magdududang mga katanungan na ang kailangan nating ayusin. Walang nag-aalinlangang mga posibilidad ang kanilang kailangan baguhin. Ang tanging hinihingi sa atin ay isang tahasang, taimtim na pagsang-ayon sa inihayag na kalooban ng Diyos. Ang pagsunod, ang pinakamataas na dikta ng katuwiran, gayon din ng budhi. Ano raw po, mga kapatid? Yun daw pong pagsunod, ang pinakamataas na dikta ng katuwiran. Kaya mga kapatid, sana sa tulong ng banal na Espiritu sa atin, hilingin po nating patuloy na tayo ay gabayan, tulungan tayo, mga kapatid, na ibaba natin ang ating mga sarili, pakinggan natin ang mga payo ng ating Panginoon, at ipamuhay natin ang pagiging masunurin sa kanyang mga salita, sa kanyang mga banal na kautusan. At dahil dito, mga kapatid, tayo ay pagpapalain ng Panginoon. Tayo ay kanyang iingatan. Tayo ay kanyang pasasaganain ng kanyang mga pagpapala, hindi lamang mga material, maging mga espiritual na bagay, sapagkat ang masunurin na lingkod ng ating Panginoon ay kanyang dadakilain, kanyang pagpapalain, hindi lamang po sa panahon natin ngayon, hindi lamang sa buhay natin ngayon, kundi sa bagong buhay na ipagkakaloob ng Panginoon. Alin ba, mga kapatid? Napakasimple lamang kung kayo ay aking tatanungin. Alin ba ang pagpapalain ng Panginoon? Yung masunurin o yung suwayin? Yung mga subayin. Hindi ko naman po nilalahat, mga kapatid. Hindi ko naman po nilalahat yung mga nasa kulungan ngayon. Hindi naman lahat ng mga nasa kulungan ay nakagawa ng, ako'y naniniwala dyan, na yung iba sa kanila ay talagang pinagkaitan lamang sila ng ng katuwiran o yung kanilang rights. Dahil wala po silang ganito.
Bakit sila naroroon? Yung iba sa kanila, yun talagang nakagawa. Dahil mayroon po silang nilabag. Nilabag na kautusan ng ating pong gobyerno, ng batas ng Republika ng Pilipinas. Nilabag. Kaya sila po ay naroroon. Tayo, sumusunod. Tayo, inaayos natin ang ating buhay. Kaya tayo ay malaya, mga kapatid. The same, mga kapatid, sa ating Panginoon, sa ating buhay espiritual, kapag tayo ay naging masunurin sa Panginoon, tayo po ay kanyang pagpapalain. At hanggang sa buhay na walang hanggan, dadalhin ng Panginoon ang kanyang mga masunurin sa kanyang kalooban. Naway, pinagpala po tayo ng Panginoon, mga kapatid, sa mga salitang ito. Na hilingin natin sa Diyos na tayo ay maging masunurin sa ipinagkaloob na kalooban ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya nga, ang sabi, when we spend time praying, reading God's Word, and living in Spirit, our thinking begins to change. Ganda po, no? Kapag tayo raw po ay gumugol ng panahon sa pananalangin, pagbabasa ng salita ng Diyos, at mamuhay tayo ayon sa dikta ng banal na Espiritu, ang atin daw pong pag-iisip ay magpasimulang mabago. Mabago tungo sa kabutihan, mga kapatid. And if you begin reading your Bible daily, you will develop a positive mindset. Positive attitude and positive action. Pagpalain po tayo ng Panginoon sa umagang ito.